Eto na mga kababayan ha, eto maganda ito. Ako sang-ayon ako dito. Siya naiisip ni Trillanes na to ha. Oo. Pasok. Whichever the case is. Or for example, the classic opposition as we call them now. As Ami just coined. Finding common ground with the current administration in the event na talaga magkabakbakan dun sa... In an effort to stop a Duterte comeback. Oo. Yeah. Actually, yan po yung panawagan ko kanina dun sa aking kapihan. So, Oo nga, ito na si Trillanes. in fact, we have already started reaching out. Pero ano po yan, alam nyo, may mga sensitivities involved. Pero kailangan kung set aside natin yan for the larger cause, which is to prevent the return of the Dutertes. Kasi yun nga, may mga basis for unity naman, aside dun sa West Philippine Sea policies, yung restoration ng democratic space, yung mga economic recovery policies, wala namang debate doon. Siguro ang pinakang point of disagreement lang is yung charter change, ang issue. So diyan lang maghihiwalay. Kaya maganda yung timing at itong ginawa ni Sara Duterte is a reason to galvanize all the other sectors na hindi kasama ng Duterte. Well, obviously, you're for finding common ground. Oo nga. If only to defeat the Dutertes. And it should be demonstrated. Pakinggan ninyo yung sinasabi ni Trillanes nila para mamaya bigyan natin reaksyon. Dito sa 2025 elections, kailangan meron ng unity ticket. Na ito na yung unity based on principles. At pwede nang ma-absorb itong mga kandidato ng independent opposition. Yan, sina Senator Kiko, sina Senator Bam, para ma-demonstrate yung pag-join forces na yan. Senator, are you willing to serve as facilitator para sa ganyang klaseng unity? Di unity, unity. Ibang klase. Unity na, hindi na uniteam. Unity may nabuong bagong unity. We have started reaching out dun sa iba't ibang mga personalities involved. Yes. Talaga ngayon. Nawawala na ako sa topic ko. Medyo positive naman yung initial reactions, kaso kailangan lang upuan pa ng mas malalim para masakatuparan talaga. Sir, when you say we have mga started senator reaching out, you're reaching out yes, to sir. senators or to local officials? Hindi po. Sa mga Senatorial. sa kampo ng mga ilang kakandidatong senador, at the same time doon naman sa mga nagbubuo ng ticket ng administration. So, sir, pwede po natin yes, sir. magawa ng paraan yan. Sir, when you Dapat lahat na, mula Barangay Tanod hanggang sa senador. Hayaan nyo na yung vice presidente natin. Alam nyo sang-ayon ako dito sa pinaplano ni Antonio Trillanes. Na mag-unite na, kalimutan na ang nakaraan. Alam nyo, eto napakaganda, bakit kanyo? Abay, wala na. Wala na yung hidwaan na makakalimutan na natin. Yung mga mapapait na nangyari ng mga nakaraan. Hindi na maibabalik yung mga batikos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay diktador, berdugo, mga ganyan, di ba? Wala nang mga mapapait na salita. Bakit? Kasi, di ba, mga dilawan naman talaga gumagamit yan . At saka alam nyo, mga dilawan, mga pinglawan, gas-gas na yan. Hindi na rin tinatanggap ng tao yung mga yan. Tama na. At saka tama rin yung gagawin ninyo. Bakit? Na sumama na at magkaisa na ang grupo ng mga Marcos at ng mga dilawan para sa ikakatahimik ng ating bansa. Ang problema na nga lang, etong mga Duterte ang magugulo. Diba? Dapat
Talaga. Say we have started reaching out. What do you mean by we have started? Who is reaching out, and what, in other words, what group is reaching out, including you? What group is represented here? Okay, yeah, alam niyo po, mahirap mag-divulge siyempre prematurely ng mga personalities involved, pero ako po mismo ang nagre-reach out. Oh, di ba? Ang galing-galing talaga ni Senator! Di ba? Oo, unity. Huwag nang uniteam. Wala nang uniteam. Unity na tayo. Oo, unity. Yan ang legit na unity, di ba? Magkaisa, pero mo yung napakagandang tignan mga kababayan. Sa kasaysayan, si Pangulong Bongbong Marcos, matutupad yung, alin, yung pagkakasama-sama na magkakalaban sa politika. Sarap nun. Oo, sarap nun, mga kababayan, ha? Oo. Dun sa mga iba't ibang grupong involved. And Okay, Senator, you mentioned the names Kiko Pangilinan and Bam Aquino. So, what is the likelihood of these two finding themselves in the administration ticket? How Depende kung paano gugulong yung mga sumusunod na pag-uusap, no? So, yung may mga pinag-usapan na. Oo, ha? Siyempre, depende yan. Sino ba ang mga katiket ng administrasyon? Ito bang mga ito ay talagang seryoso na makikipagbati na at makikipag-alyansa na para sa ikauunlad ng ating bayan? Diba? Oo. Yan ang maganda. Let's bolt in. Tayong lahat, sama-sama. Diba? Pagka tayo magkakaisa, sama-sama lahat. Sumunod tayo sa kung sino ang leader na nailuklok ng mas nakakaraming Pilipino. Sundin natin. Wala nang kontra-kontra. Nakita nyo mga kababayan. Ang China, may kumontra man, hindi dahil sa sa pagpapatalsik sa gobyerno. Diba? Kundi yung mga ayaw lang nila diba? Yung mga nagkaroon ng mga COVID, ganyan, doon lang nagagalit yung mga tao. Normal lang yung mga ganon na ipahayag yung kanilang nararamdaman. Pero pagkatapos nun, sunod pa rin tayo. Ray Chodoro, nandiyan dyan na. Si Maring Lulu, nandiyan na rin. Dapat ganun mga kababayan Dahil, dahil nangyari naman na yan nung nakaraan, kung pwede naman na mag-reconcile kayo, magsama kayo para sa ikagaganda ng relasyong pampolitika at ang magbebenepisyo ay ating bansa, bakit hindi na lang? Kalimutan na lahat at pag-usapan ang kasalukuyan at panghinaharap nang sa ganon, yung magiging resulta maganda. Diba? Walang kukontra, kundi lahat tayo susulong sa kaunlaran ng bansa. Wala. Isipin ninyo ang bansa natin, hindi ba kayo naaawa? Binubuli-buli lang tayo. Inaapi-api tayo. 'Di ba? Kung tayo kahit na maliit na bansa tayo, kung isang mayaman at malakas na bansa tayo, kayang-kaya natin 'yan. Sabi nga ni Arnold Lopez, past is past. Kasi kung i-reject yan ng mga prospective candidates, saka o kung i-reject din nung Marcos administration, di wala akong mangyari. Kailangan... Yun na nga. So hindi, kapag ganyan na hindi, wala pa rin mangyari. Pero alam nyo, tingin ko may magandang resulta ito. Oo, may magandang resulta ito. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sipin nyo maigi. Sa mga matatagal na dito, sino ang tumulong kay Dilima para makalaya? Sino ang tumulay sa mga dilawan para maging okay sa mga Marcoses? Di ba? Alamin ninyo. Matagal ko na sinasabi yan sa inyo. Tuloy. Meron pong consensus. Pero
nandito pa lang naman tayo sa panawagan, sa exploratory talks para kumaga trial balloon na rin ito dun sa respective political bases kung acceptable yon. Kasi pag nakita ng mga ang reaction ng mga pink forces, pwede naman gawin for the larger cause, no? Pagka nakita naman yung mga Marcos political base, okay din naman. Hindi mas mapapadali doon sa mga decision makers na magsanib pwersa for the larger cause of obliterating finally itong Duterte forces. Okay, Senator Trillian. Kita nyo, no? Okay lang yan kasi itong Duterte forces, may force pa ba? May forces pa ba? Ang mga Duterte. Sila na lang mag-anak magkakasama. Di ba? Ito na lang yun. Ito. Ano bang dapat ikakaba sa mga ito? Siguro iniisip ni Trillanes, maraming pera ito. Maraming naitago na pwedeng gawing magamit. Laban sa administrasyon para makabalik sa posisyon. Tuloy. Sila Kiko at sina Bam at are they open? Let's start with that po before asking kung open yung administration ticket sa kanila. Are these two people, these two former senators, open to joining Marcos administration senatorial ticket? Okay. Wala po tayong sinasabi na sila mismo yung nakausap natin, pero meron na tayong pinadalahan ng mensahe na kumbaga nasa inner circle ng some of these prospective candidates. Okay. Have you reached out? Ito mga kababayan, yung gagamitin, hindi, yan sabi ni Mira Sandoval, mga boss ganito yan. Lagi niyong tatandaan. Ito, tandaan nyo Ano sabi ni Digong nun? Weak leader, mahinang presidente yan. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Nakita nyo? Ano nangyari? Umubra ba si Duterte? So ngayon, sa tingin ninyo, papayag si Pangulong Bongbong Marcos na magamit lang ng mga dilawan at pinklawan si Pangulo? Aba, mga boss. Hindi ako naniniwala na ganun lang kahina ang mag-isip si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Manang Aimee ko. Naloko na. Diba? Matalino yan. Baka minsan isipin nyo rin. Hindi kaya si Pangulong Bongbong Marcos ang gagamit sa kanila. Ang tali-talino ng Manang Aimee ko tsaka ni Manong Bongbong ko. Diba? Isipin nyo maigi yung mga kababayan. Hindi weak leader ang Pangulo natin. Kung weak leader yan, di nagtagumpay na sana si Duterte. Gets nyo? Mas malakas at may puwersa nung panahon na yan ang mga Duterte pero hindi umubra. Eto pa kaya mga dilawan na ngayon, wala na. Kaya alam nyo maganda na rin yan. Sama-sama tayo sa ikaulad ng bayan. Oo. Matalino ang Manong Bongbong ko. Matalino ang Manang Aimee ko. Out to the camp of Leni Robredo. Nag-send na kayo ng feeler sa kanya? Hindi na po siguro kailangan kasi si VP Leni, nandoon na po siya sa Naga mag-atakbo. So hindi siya party of interest dito. Ayan na. Si Leni. Doon na sa Naga, sa Bicol na lang daw. Di ba? Okay na. Di ba? Manang Aimee mo, Sir Mike, ayaw na iboto. Bahala kayo. Kayo naman tumitingin lang kayo sa tulis ng baba Tignan ninyo rin kung yung tulis ng utak ng Manang Aimee ko. Wag lang dun sa baba nakatingin
Oo, yung talas din ng ng utak. Ng Amy ko, nako, matalas ang utak noon. Nako po, magugulat kayo, bahala kayo. Oo, di ba? Si Manong Bongbong ba binanatan si Manang Amy ko? Kayo, binabanatan nyo si Manang Amy ko. Pero, si Manong Bongbong, ni minsan, narinig nyo ba na binanatan niya si Manang Amy ko? Sige nga! Sumagot kayo! Diba? Kayo talaga, oh! Yung magiging sentimento ng political base ng tawagin na natin dating traditional, classic o anumang opposition? I believe pareho pong bibigyan ng bigat yan. Pero siyempre yung mga sensitivities or ultimate political assessment ng mga prospective candidates would matter first. Kasi kung hindi talaga kaya nila tanggapin, di hindi ho mangyayari. Ganun din po dun sa kay President Marcos kung sarado sila dito sa pag-unite with the pink forces, hindi rin mangyayari. O tapos, pero siyempre mamumulso sila. Uy, si Dilima! Si Dilima! Ang tanong ko ulit. Ang tanong ko ulit, ha? Ito na. Ayaw ko rin, Boss Mike, kay Amy. Bahala kayo sa buhay ninyo. Tanong ko ulit. Bumabanat pa ba itong si, sino ba ito? Itong matanda? Si Lagman. Sino to? Itong si Aquino, si Bam. Si Jokno. Sa magiging reaction ng kanilang mga political base. Pagka maganda naman po, positibo, no? At nakikita ko mukhang for the past 2 years slowly marami pong nakaka-realize na mas maraming in common than difference. Of course, itong sinasabi natin doesn't mean na yung independent opposition role na ginagampanan po ni Senator Risa Ontiveros ay mawawala kasi kailangan pa rin po yan. Ito lang naman for the obliteration of the Duterte forces dito po sa Senate run. Nakita nyo, ang kaaway na ng mga dilawan ay itong mga Duterte. Diba? Okay lang.